Paano maging buhay na patotoo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Nagusto po nang batiin si Emanuelita Boco, L.A. Serrano, and Jeannie and Abby. So, salamat po sa inyong pag-suporta dito sa ating channel. Na yung topic po natin ngayon ay regeneration. Regeneration. Ano po ba yung regeneration sa Bible? For sure, no, marami sa atin ngayon lang narinig yung salitang regeneration. Pero actually, kung matagal ka ng Kristiyano, alam mo na yung salitang born again. Yung born again tsaka regeneration, pareho lang po yung meaning nun. Regeneration is the secret, sovereign act of God in which He imparts new spiritual life to the sinner, what Jesus called being born again. So yung born again tsaka regeneration, pareho lang po. It is not something we cause by our will or emotions, but a gracious work of the Holy Spirit who gives us new hearts, new desires, and new nature. Biblically, regeneration precedes faith. It enables us to believe. Once spiritually dead, we are made alive by God's mercy, brought from darkness to light, and empowered to follow Christ in true obedience. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, nakausap niyo po si Nicodemus, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." So tingnan niyo po yung mga ilang beses ginamit ni Jesus yung salitang born again, ipinanganak muli, ipanganak sa espiritu. Yan po yung regeneration. So sinasabi niya kay Nicodemus, Nicodemus, hindi ka maliligtas, hindi mo makikita yung kaharian ng Diyos. Hindi ka magiging parte ng pamilya ng Diyos if you are not born again. So sabi ni Nicodemus, how can someone be born when they are old? Matanda na ako, papanganak pa ako? Sabi ni Nicodemus, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. So yung born of the Spirit, born again, at regeneration, isa lang po yung meaning nun. Sa Tagalog po, ipanganak na muli, ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, ipinanganak ng Espiritu, ipinanganak na muli, at dito po sa verse 8, ipinanganak ng Espiritu. Kaya magandang malaman, ano ba yung ibig sabihin ng pagiging born again? Now, dito naman po sa Titus chapter 3 verse 5, sabi dito, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration. Dito naman, regeneration naman yung ginamit. Pero again, sa Tagalog po niyan, paghuhugas ng muling kapanganakan. So, pagiging born again, ipanganak na muli, yun po yung kahulugan niyan. Paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, ano po bang ibig sabihin yan? Magbibigay lang po ako ng tatlong pakahulugan ng salitang regeneration or pagiging born again. Regeneration makes dead people live. Yan po yung pinakauna. Now, ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid, tayo po ay patay na sa kasalanan. Ibig sabihin, nung nagkasala sa Eva at Adan, at nagrebelde sila sa Diyos, namatay na sila spiritually. Kaya nga nawalan sila ng connection sa Diyos. Dati, nagfe-fellowship lang sila dun sa Hardin ng Eden. Yung Diyos, para bang nagkakatawan tao din kasi may yabag ng Diyos, may tinig ng Diyos. So, nakikipag-fellowship sila, mayroong direct relationship. Sila Adan at Eva. So, nung nagkasala sila, nawala na yun. Nagkaroon ng separation. At yun ay tinatawag na death, spiritual death. So, tayo po ay namatay na spiritually. Nawala na tayo ng connection dun sa totoong buhay natin. Ang buhay natin ay ang Diyos. So, naiwan na lang tayo sa ganang kalikasan natin. Kaya po ang tawag sa atin ay patay. Patay sa kasalanan. We need the Spirit of God again. Kailangan po natin ng Espiritu ng Diyos sa atin
So, ito po yung ibig sabihin ng regeneration. Regeneration makes dead people live. So, we are spiritually dead. Kaya po kailangan natin ng Espiritu ng Diyos, manahan at makipag-fellowship muli sa atin. Kaya po yung pagiging born again at regeneration at yung born of the Spirit, isa lang po yung ibig sabihin. Yung ipinakanak ka muling sa Espiritu, ibig sabihin yung Espiritu ng Diyos ay mananahan muli sa iyo and then magkakaroon ka ng buhay. You will be regenerated. So, pangalawa po, regeneration gives people a new heart. So, once na ang Santong Espiritu ay manahan sa iyo, magkakaroon ka rin ng bagong puso, bagong desire. Nanaisin mo na yung Diyos. Nanaisin mo nang lumapit sa Panginoong Jesucristo. Nanaisin mo na yung mga bagay na mga patungkol sa Diyos. Isang marka na ikaw ay na-born again na, nagkaroon ka na ng bagong puso. Yung dati mong gusto na mga paggawa ng kasalanan, yung mga makamundong bagay, ayaw mo na nun. Gusto ng laman natin, kasi minsan gusto nating magkasala, pero hindi na yun yung ultimate desire natin. Ang gusto na natin si Kristo. Bakit po? Kasi nagkaroon na tayo ng bagong puso. Paano tayo nagkaroon ng bagong puso? Yung Espiritu ng Diyos kumilos sa buhay natin. So, pangatlo po, regeneration produces saving faith. So, yung regeneration, yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu sa ating mga buhay, yun yung dahilan kung bakit tayo nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Okay, so ito po ay hindi sequence, ibig sabihin yung pagkakasunod-sunod, hindi po. Kapag binabasa ko siya, inaaral ko yung Biblia, parang sabay-sabay siyang nangyayari. The moment na kumilos ang Santong Espiritu sa iyo, na born again ka, nagkaroon ka ng bagong kaisipan, bagong puso, at the same time, nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon ka ng faith, nagkaroon ka ng new heart, na born again ka, parang sabay-sabay siya eh. Isang event siya eh. Kumbaga, hindi siya yung parang, okay na, I became alive today, and then next year, nagkaroon ako ng bagong puso, and next year, nanampalataya ako sa Panginoong Jesucristo. Hindi ganun eh. Para siyang isang event lang. So, regeneration makes dead people live. Regeneration gives people a new heart. And regeneration produces saving faith. Kaya po, ito po ay magandang unawain, no? Bakit ba tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Bakit ba tayo nagbigay ng buhay sa Panginoong Jesucristo? Is it because we want to save ourselves? Hindi. Because God wants to save you, He sent the Holy Spirit to convict your heart, to regenerate you, awaken you, gisingin ka, or buhayin ka. At nung nabuhay ka, nagkaroon ka ng bagong puso na nampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi nga ng maraming mga verses sa Bible, na hindi naman natin will na iligtas yung ating sarili. It is God's will to save us. Kaya po sabi dito sa Titus 3:5, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Kaya imposible tayo maligtas kung hindi kumilos ang Santong Espiritu sa atin. At yung pagkilos ng Santong Espiritu sa atin, nagkaroon tayo ng bagong puso, kaya tayo nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. That's why salvation is by grace. Biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos sa atin. At wala ni isa man sa atin na makapagmalaki sa harapan ng Diyos na sasabihin natin, I saved myself. Or I helped Jesus to save me. Walang ganun eh. Yung salvation natin is entirely and purely God's grace. So, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, pray for the salvation of your family and friends. Kaya po tayo nananalangin. No? Kasi we know that salvation depends on God, depends on the power of the Holy Spirit. Kaya tayo nananalangin na maligtas yung ating mga mahal sa buhay because we know it is within the power of the Holy Spirit. Bakit ka pa mananalangin sa Diyos kung ang salvation pala nakadepende sa kamag-anak mo kung i-reject nila yung Diyos o hindi? Di ba? Kaya tayo nananalangin because we know God has the power to save them. Kaya po mga kapatid, simulan na nating manalangin. No? Simulan na nating ipanalangin, ibabad sa panalangin yung ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan at mga tao sa paligid natin, ng mga lagi natin kasalamuha pero minsan hindi natin nasishare ng gospel na matigas yung puso nila, no? Pero alam niyo po, sa Panginoon, walang matigas ang puso. Pag hinipo ka ng Santong Espiritu, lalambot at lalambot yan. And later on, yung mga pinagpe-pray natin, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, marahil mga anak natin, or tito, tita, magulang, or lolo, lola,
kung sino man yung mga kaibigan mo, someday makakasama mo silang sumasamba at nagpupuri sa Diyos. And I hope you will be able to see that happening. Ako rin, gusto ko rin makita yung mga mahal ko sa buhay na, sama-sama kami nagpupuri sa Panginoon. Napakaganda na isang pamilya na ang sentro ay si Kristo. At napakapangit na isang pamilya pag walang Diyos na namumuno sa isang pamilya. So, pray for the salvation of your family and friends. Pangalawa po, proclaim the gospel in the power of the Spirit. Ano ba ibig sabihin ng proclaim? Ipahayag mo ang ebanghelyo. Now, ang kaligtasan ng mga tao sa paligid natin, hindi yan nakadepende kung gaano tayo kagaling magsalita. Hindi yan nakadepende kung gaano natin ka-memorize yung mga Bible verses, no? Hindi yan nakadepende kung gaano tayo kagaling magpaliwanag. Yung proclamation of the gospel, kaya nagiging epektibo yan because of the Spirit. Pag binasa niyo po natin yung Bible, inunawa natin mabuti, laging magkasabay yung Spirito ng Diyos tsaka yung proclamation of the gospel. While you are proclaiming the gospel, the Spirit of God is also working. Pinapalambot niya yung puso ng isang tao habang ang ebanghelyo ay pinapangaral. So I hope, yun nga yung dalangin ko, no? Every time nagkakaroon tayo ng devotion, tapos may mga bagong tao nagjo-join dito sa devotion natin, I hope parang yung mga puso ninyo ay nasa rice cooker, nasa pressure cooker, no? Talagang pinapalambot ng banal na spirito. Kasi itong channel natin, pag share ko, wala to lahat without the Spirit. Yung Spirito ng Diyos talaga ang kayang magpalambot ng ating mga puso upang tanggapin natin ang mensahe ng Ebanghelyo at magpasakop tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Point number 3. Persuade by being a living proof of the gospel. Pag sinabi nating persuade, ibig sabihin, hikayatin mo yung iba. Or, may mas magandang term dyan yung pagiging convincing, you're persuading people. Alam niyo po, ang pinakamainam, one of the best way to persuade people is not by being eloquent or yung pagiging magaling magsalita. Yung mga persuasive na mga tao, kahit hindi magaling magsalita, basta yung sinasabi nila, nasa buhay nila, persuasive yun. Kahit yung mga taong ang ma-impluwensya na kilala ko na malapit lang sa akin, hindi nga nagsasalita yung iba, minsan one line lang Isang linyahan lang Pero yung isang linyahan na yun, kita mo sa buhay niya, talagang isinasabuhay niya, kaya pag sinabi niya sa'yo, talagang dudurog din sa puso mo. So, persuade by being a living proof of the gospel. Ano po ibig sabihin nito? Yung gospel po kasi ay good news. Good news. Now, yung good news, kapag yan dumating sa buhay mo, good news na andyan na si Kristo, siya yung maghahari sa buhay natin, no? Pag tinanggap mo yung gospel na yon, ikaw, magiging good news ka rin sa mga tao. Hindi niyo po ba napansin yung mga taong mga salbahe dati ngayon mabait na dahil na kay Kristo na? Hindi ba good news yon? Yung mga taong tumanggap ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, nabago yung buhay nila, nabago yung direksyon nila, nabago yung pamilya nila, nabago yung buhay pati ng mga anak. Hindi ba good news yon? Kapag ikaw tumanggap ka ng good news, ikaw mismo magiging good news ka sa mga tao sa paligid mo. You will be a living gospel, no? A living good news, a living proof that God is working in your life. So, the best way to persuade people is by being a living proof of what you're saying. No, may sinasabi ka, you're telling people about the gospel. At the same time, you're living accordingly. So, persuade. Be a persuasive person. Be a convincing person. By being someone who walk the talk. By being someone who live according to the message of the gospel. Tandaan natin, we are messenger of the gospel, but we are also the living message of what we are saying. Kaya po yung tanong natin para sa discussion natin, why is it powerful to be a living proof of the gospel? At samahan niyo po ako sa panalangin. Gracious God, thank you for making me alive when I was dead in sin. I could never have changed my heart without your Spirit's power. You have given me a new birth, a renewed mind, and a living hope. Help me walk in that new life daily, rejecting the old self
and joyfully following Christ. Please, Lord, make me a living testimony of the gospel. May I become a blessing to my family and the people around me. Keep me humble, knowing my salvation began and ends with you. Use me to proclaim the gospel, that others too may be born again by your grace. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Brother and Pastor Adonai Ram. Thank you po sa inyo. Na kung kayo po yung may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.